Life After Prison, by Silence You. Kabanata 2981 hanggang 2970. Nang dumating si Wulrich at ang iba pang mga elder ng Sky Blue Sect, tumayo si Severin upang salubungin ang panauhin. Ngumiti siya at sinabing, "Wulrich, salamat sa pagsasabi mo niyan. Nagkataon lang na nasa tamang panahon ako para makalusot. Hahaha, malaking sorpresa ang ibinigay mo sa amin. Noong huling pag-atake ng mga Devil Cultivator, nabalitaan naming isa ka ng Celestial. Hindi pa nagtagal mula noon at isa ka ng mid-stage Celestial ngayon." Pumuri si Felipe ng may labis na kasiyahan habang hinahaplos ang kanyang balbas. Naging kulay abo na ang kanyang buhok ngunit naaalala pa rin niya kung gaano kaluwalhati si Severin noong sumali pa lamang si Severin sa sekta. Sa loob lamang ng ilang taon, naging isang Supreme Saint si Severin at umakyat pa nga sa mataas na posisyon. Hindi niya alam na nalampasan din ni Severin ang maraming saint mula sa iba't ibang sacred land kahit na nakarating siya sa Blue Realm. Pagkatapos, sa loob lamang ng ilang taon, naging isang celestial siya. Dahil sa kasikatan ni Severin sa Sacred Land, nakatanggap sila ng maraming benepisyo mula rito. Maraming tao ang kinaiinggitan kung gaano kabilas na nauunlad si Severin mula sa isang Supreme Saint patungo sa isang Royal Paragon. Hindi mapigil ang mapangiti ni Wulrich. Napatawa si Gilda. "Sige, tay, mga elder, bilasan ninyo rito. Malapit nang magsimula ang salo-salo." Di nagtagal, napuno ng tawanan at kwentuhan ang Enchanted Peak. Kumalat sa hangin ang bango ng mainit na inihaw na karne. Isang taon na ang nakalipas mula nang makita ni Severin si Wulrich at ang iba pa. Tuwang-tuwa siya ngayong gabi at nakipag-toast siya sa maraming tao. Ngunit muli, walang sino man ang maaaring magpalasing kay Severin maliban kung gusto niya dahil sa kanyang malakas na pangangatawan. Kinabukasan, isang gininto ang sinag ng araw ang sumikat sa madilim na silid mula sa bintana. Dahan-daang iminulat ni Severin ang kanyang mga mata at nakita niyang natutulog ang kanyang mga asawa sa harap niya. Nakikita niya ang maputi at makinis na balat sa ilalim ng manipis na belo. Napakaakit na nagpabilis ng daloy ng kanyang dugo. Ang madamdaming titig ang malamang nagpagising kay Gilda dahil inaantok siyang umungol. Pagkatapos ay kinuskos niya ang kanyang mga mata at napagtanto niyang nakahiga siya sa isang kama. Natigilan siya noong una, nakita niya si Severin na nakatingin sa kanya. Namula ang kanyang mukha na parang lasing dahil naalala niya kung gaano sila kabaliw at kabaliw kagabi. Inikat niya ang kanyang mga mata at nagtanong, "Hindi pa ba sapat ang nakita mo?" Mas lalong naakit si Severin sa mahiyaing si Gilda. Hinailan niya ang braso nito na hawak ni Dayan at niyakap si Gilda at ngumiti. Siyempre, hindi. Pagkatapos ay idiniin niya ang kanyang labi sa kanya at marahang hinaplos ang katawan nito. Pagkalipas ng ilang minuto, nanlambot ang katawan ni Gilda. Hinihingal siya ng husto. Namula ang kanyang mukha at mainit ang pakiramdam ng kanyang katawan. "Hoy, tumigil ka nga. Nandito na rin sina Dayan at ang iba pa." Ngumisi si Severin ng masama at napansin na niya si Dayan at ang iba pa na nagising na. Sinabi niya, "Mabuti naman. Kaya nating lahat yan kung gayon." Walang hiya kang lalaki." Pagkalipas ng ilang araw, nagbihis si Severin at naghanda ng umalis. Bago siya umalis, tiningnan niya ang kanyang mga asawa na masayang at mahimbing na natutulog. Humawak siya sa hangin upang mangolekta ng napakaraming espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa upang hugasan ang pagod at kirot upang mabawi ang kanilang enerhiya. Pagkatapos nito, isinara niya ang kanyang silid at pumunta sa hardin. Sa isang pag-iisip, inilabas niya ang kanyang banal na pandama sa bawat sulok ng Grandi Uno Sacred Land. Dahil doon, nalaman niya na sina Adrian, Amethyst, at ang iba pang kalahating immortal ay nasa gitna ng pagsasanay sa pag-iisa. Ang buong Sacred Land ay kasalukuyang nasa estado ng paggaling pagkatapos ng digmaan. Ang mga epekto ng digmaan ay medyo malala. Isinakripisyo ni Mona at Cuthbert ang kanilang buhay sa digmaan. Si Adrian at maraming kalahating immortal ay nasaktan at ngayon ay nasa estado ng paggaling. Sa teorya, dapat sana ay inimbitahan ng Grandi Uno Sacred Land ang iba pang mga Sacred Land upang ipagdiwang ang pagiging celestial ni Severin. Gayunpaman, hindi tama ang tiyempo dahil nasa gitna sila ng digmaan laban sa mga Devil Cultivator at Anstora.
Ang pagdiriwang ay kailangang maghintay hanggang sa gumaling at matapos ni Adrian at ng iba pa ang kanilang pagsasanay. Sa katunayan, walang pakialam si Severin sa pagdiriwang. Hindi ito isang bagay na mahalaga sa kanya. Dahil alam niyang nasa estado ng paggaling ang buong Sacred Land sa isang organisadong paraan, tinipon ni Severin ang kanyang banal na pandama at sinimulang maunawaan ang mga marka ng puso sa langit. Sa isang pag-iisip, tiningnan niya ang kanyang katawan at nakita ang kanyang utak na naglalabas ng isang primitive aura. Ang mga basag na piraso ng marka ay tahimik na nakaupo sa kanyang upper energy core. Hindi nakalimutan ni Severin ang pangako niya kay Gilda na babalik siya sa lupa sa lalong madaling panahon upang sunduin ang kanilang anak na si Hardin. Bagamat hindi alam ni Severin ang lokasyon ng mundo, ang mga palatandaang langit na taglay niya ay kayang magpakilos ng kapangyarihan ng langit at lupa sa Blue Realm, kaya naniniwala siyang matutukoy niya ang lokasyon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at naglagay ng napakalaking kapangyarihan ng langit at lupa sa mga palatandaang langit ng puso. Ang kanyang sinaunang espiritu ay tumungo sa langit at pumasok sa kalawakan ng pinagmulan ni Blue Realm kung saan ginamit niya ang kapangyarihan ng langit at lupa upang simulan ang paghahanap. Maya-maya, iminulat niya ang kanyang mga mata at mukhang gulat na gulat. Bakit hindi ko mahanap ang lokasyon ng mundo? Hindi niya maintindihan. Sa teorya, ngayong siya na ang Lord of the Blue Realm, ang kanyang kapangyarihan ay kasing lakas ng isang ganap na antas ng Celestial. Napakalakas na kaya niyang sumalungat sa agos ng ilog ng panahon 2,000,000 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang lokasyon ng mundo. Isang bagay na hindi maintindihan ni Severin. Bigla niyang naalala kung paano siya napunta sa Blue Realm. Hindi siya umakyat kundi ginamit ang sirang kawalan sa pagoda ng Green Emperor. At walang mga taong umakyat sa kaharian na ito mula sa isang mas mababang kaharian. Nang hilingin sa kanya ng Old Wako na pumunta sa Sky Blue Sect, sinabi lang niya na ang lugar na ito ay isang mas mataas na uri ng espasyo. Nang maisip iyon, bulong ni Severin sa kanyang sarili habang mukhang nababagabag. Maaari kayang ang daigdig ay hindi isang mas mababang kaharian ng Blue Realm ngunit ang lokasyon nito ay nasa magulong dagat. Ngayong siya na ang Lord of the Blue Realm, wala nang sikreto tungkol sa kahariang ito na hindi niya alam. Ang kapalaran at nakaraan ng bawat tao ay bahagi ng impormasyong nakuha ni Severin. Hindi lang iyon, maaari rin niyang gamitin ang ilog ng panahon upang bumalik sa nakaraan upang makita kung kailan at paano magiging celestial ang mga cultivator. Matapos ang ilang pag-iisip, naisip ni Severin na napakataas ng posibilidad na wala ang daigdig sa Blue Realm. Malamang, ang mundo ay nasa labas ng Blue Realm, sa halip ay nasa magulong dagat. Sa susunod na sandali, ang banal na pandama ni Severin ay dumaan sa lamad ng mundo kung saan nakita niya ang isang malaki at malawak na magulong mundo na walang direksyon. Ang espasyo ng magulong mundo ay parang karagatan. Ang nagngangalit na magulong enerhiya ay lumikha ng mga tidal wave at black hole na maaaring pumatay ng isang celestial. Maingat, sa proteksyon ng mga marka ng puso sa langit, ang banal na pandama ni Severin ay umabot ng palayo. Bigla, ang mga marka ng puso sa langit sa pagitan ng kanyang noo ay bahagyang nanginginig na parang tinatawag sila ng isang bagay. Malabo, nakita ni Severin ang isang sirang mundo sa harap niya. Ang mundo ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na katulad ng celestial na sakop ng Blue Realm na nakita niya mula sa ilog ng panahon. Gayunpaman, kulang ito sa makapangyarihan at nakahihigit na pakiramdam. Ang aura na ito, maaari kayang ito ang celestial domain. Nanlaki ang mga mata ni Severin. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang gumalaw ng matindi ang mga bakas ng pusong nasa langit. Ang celestial realm ay nasa itaas ng 9 na langit at sa pagitan ng mga bituin. Mayroong isang marangya, maluwalhati, ginintuan, at marangyang palasyo ng langit. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng dilaw na kasuotan ng hari na may korona sa kanyang ulo ang nakaupo sa trono. Mayroon siyang karaniwang hitsura ngunit mayroon siyang ikatlong mata sa pagitan ng kanyang mga kilay. Lawrence Cock ang kanyang pangalan at siya ay isang celestial king. Bigla na lamang, ang kanyang mga mata ay nagmulat at nagmukhang kasing liwanag ng araw. Nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa napakalaking 3,000 mundo kasama ang mga taong naghihiyawan sa lahat ng dako at ang mga prinsipyo ay lumilitaw sa kalangitan. Tila,
mayroong isang sansinukob sa kanyang mga mata. Isang bagay na karapat-dapat banggitin. Ang kanyang ikatlong mata ay nagniningning sa kataas-taasang banal na liwanag at may kakayahang tumingin sa kalawakan ng siyam na langit at sa celestial realm. Tila ang mata ay mayroon ding ilog ng panahon. Ang mga alon ay kulay ginintuan. Ang ikatlong mata ay may kapangyarihang tumingin sa hinaharap. Sa isang iglap, ganap na nahinuhan ni Lawrence ang mga pangyayari sa hinaharap ng celestial realm. Tumingin siya sa magulong dagat sa labas ng lamad ng mundo at mamulong sa kanyang sarili. Ito ang aura ng mga marka ng pusong makalangit. Pagkatapos ng ilang siglo, sa wakas, lumitaw ang ikatlong piraso. Dahan-daang hinawakan ni Lawrence ang kanyang ikatlong mata upang alisin ang isang sirang piraso ng bakas. Ito ay kumikinang sa isang matangkad na gininto ang kulay. Ang sirang piraso ay bahagyang nanginag. Naramdaman niya ang panginginig at nagkaroon siya ng magkahalong reaksyon ng pananabik at takot. Sa paglitaw ng ikatlong marka ng puso sa langit, natatakot ako na ang mga extraterrestrial mula sa extraplanar na sumikop sa kaharian ng mga demonyo ay tiyak na naramdaman din ito. Sa loob ng wala pang ilang taon, ang mga mundong binago mula sa mga pira-piraso ng Blue Celestial Realm ay magbabanggaan at ang mundong winasak ng Celestial Sovereign Arman ay muling magsasama-sama. Komento ni Lawrence. Bigla siyang tumigil at nakaramdam ng kaunting kalungkutan. Ang pagtatagpo ng Celestial Realm ay parehong krisis at pagkakataon para sa kanya. Matapos sirain ng Celestial Sovereign Arman ang Celestial Realm, ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo ay naging hindi kompleto. Ang pinakamalakas na yugto na maaaring maabot ng Celestial ay ang yugto ng Celestial King. Imposible para sa sino man sa kanila na isipin man lang ang pagpasok sa yugto ng Celestial Regent. Maliban na lang kung ang Celestial King ay handang pumasok sa magulong dagat. Gayunpaman, ang magulong dagat ay isang mapanganib na lugar na may mga extraterrestrial na nagbabantay. Ang desisyon na pumunta sa magulong dagat ay katulad ng pagpapakamatay. Ang muling paglitaw ng Celestial Realm ay isang malaking pagkakataon para sa lahat ng Celestial King at nagbigay sa kanila ng pag-asa na maging isang Celestial Regent. Gayunpaman, ang extraterrestrial ay sumikop sa isa sa mga piraso ng Celestial Realm. Dahil naharangan ang hangganan ng dagat, naharangan ang extraterrestrial sa pamamagitan ng pagpasok. Kapag nagtagpo ang 3 piraso, mawawala ang hangganan ng dagat. Ano ang haarang at haadlang sa pagpasok ng extraterrestrial? Ano ang dapat kong gawin? Hayaan ang extraterrestrial na magpakawala ng isa na namang madilim na kaguluhan. Nasa isang problema si Lawrence. Ang huling madilim na kaguluhan ay nagresulta sa pagkamatay ni Arman. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na atake upang sirain ang Celestial Realm upang mabigyan ng oras ang lahat. Kung may isa pang madilim na kaguluhan na mangyari, sino ang makakalaban sa extraterrestrial maliban sa Celestial King? Habang inaalala ni Lawrence ang digmaang Sum-Ire sa langit at lupa, ipinapakita ng kanyang mga mata ang matinding takot na nararamdaman niya sa loob-loob niya. Bilang isang miyembro ng sinaunang korte ng imperyo, hindi niya makalimutan kung paano ginamit ni Arman ang mga marka ng puso sa langit upang mapakilos ang lahat ng kapangyarihan ng Celestial Realm. Ang kapangyarihan ay malapit sa maalamat na Celestial Regent Stage ngunit sa huli, nasaktan siya ng 2 misteryosong halimaw. Bilang resulta, kinailangan niyang gamitin ang atake ng kalooban ng langit. Ang alaala ng nakaraan ay nagpabuntong hininga ng malalim kay Lawrence. Kahit na lumipas ang maraming siglo, mayroon lamang 5 Celestial King. Ang extraterrestrial ay may 8 Celestial King at 2 halimaw na mas malakas kaysa sa Celestial King. Hindi ko alam kung malalampasan natin ang krisis na ito sa pagkakataong ito. Ang isang Celestial King ay isang kataas-taasang nilalang na lumalagpas sa mga panahon. Ang langit at lupa ay sumasalamin sa bawat emosyong nararamdaman ng Celestial King. Masaya, saya, lungkot, at galit. Bigla na lang, ang kalangitan ng Celestial Realm ay naging madilim. Isang hindi may lalarawang damdamin ang kumalat at nakaapekto sa maraming tao. Tanging ang iba pang mga Celestial King ang nakakaramdam ng mga pagbabagong emosyonal na naranasan ni Lawrence. Sa kabilang panig ng magulong dagat, isang lugar na hindi masyadong malayo sa Celestial Realm. Ito ay isang madilim at madilim na mundo. Isang palasyo ang nakalutang sa siyam na langit. Sina Oliver Booker at King Luther ay magkasamang naglalaro ng chess. Bigla, may naramdaman si Oliver at tumingin sa magulong espasyo.
Oliver, anong problema? Nagtatakang tanong ni King Luther. Hindi sumagot si Oliver. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at hinawakan ang pagitan ng kanyang mga noo. Isang nakakatakot na kapangyarihan ng mga prinsipyo ang sumiklab. Bigla, isang piraso na parang bakas ang lumitaw sa kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ni King Luther nang makita niya ang nanginginig na pusong makalangit na nakatatak at napagtanto kung ano ang nangyayari. Labis siyang natuwa at ikinuyom ang kanyang kamay. Binabati kita. Gaya ng inaasahan mo, ang lalaking iyon ay may marka ng pusong langit. Sa paglitaw ng tatlong marka, tiyak na mangyayari ang muling pagsilang ng Blue Celestial Realm. Sa oras na iyon, ang magulong dagat ay hindi na magiging problema para sa atin kapag inatake natin ang Celestial Realm. Sabi ni King Luther. Sa mga nakalipas na panahon, sumuko si King Luther sa mga dayuhan dahil alam niya kung gaano sila kalakas. Kahit ang Celestial Sovereign na si Arman ay hindi nagawang pigilan ang mga dayuhan noon. Dahil si Lawrence at ang iba pang mga Celestial King na lang ang natitira, sino pa ang makakapigil sa mga dayuhan ngayon? Hindi pa kasama ang dalawang mahiwagang halimaw ng dayuhan na halos kasing lakas ni Arman. Napatikhim si Oliver at ngumiti. Dapat mo ring batiin ang iyong sarili. Isa rin itong magandang balita para sa iyo. Sa oras na iyon, makikilala mo na ang lalaking iyon at makakapaghiganti ka para sa iyong clone. Nahiya si King Luther at hindi alam kung paano sisigot. Nagpadala siya ng isang kopya niya na may kakayahang maging isang celestial sa kalagitnaan ng yugto kay Blue Realm. Gayunpaman, ang kanyang kopya ay pinatay ng isang lalaking kara-rating lang sa celestial. Pinagtatawanan at kinukutya siya ng iba dahil doon. Kumalat ang balita sa pagitan ng iba pang 7 Celestial King. Nakaramdam ng hiya si King Luther. Sinisi at kinamuhian niya si Severin para doon at gustong-gusto niyang patayin si Severin. Gayunpaman, ang Blue Realm ay matatagpuan sa kabilang panig ng magulong dagat. Kahit ang isang Celestial King na tulad niya ay hindi mahanap ang aktwal na lokasyon nito. Isang kislap ng hanggaring pumatay ang sumilay sa mga mata ni King Luther. Tumayo si Oliver at sinabing, ngayong lumabas na ang ikatlong piraso, ilang taon na lang ang kakailanganin para magsama-sama silang tatlo. Kailangan ko nang mag-usap at gumawa ng mga kaayusan ngayon. Pagkatapos noon, nawala siya sa ere. Matapos maramdaman ni Severin ang aura ng Celestial Realm gamit ang kanyang banal na sentido, siya ay nagulat. Bigla na lang, ang mga marka ng puso sa langit ay sumiklab ng isang alon ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Severin na si Blue Realm ay patungo sa Celestial Realm. Anong nangyayari? Nabigla si Severin. Mabilis niyang ginamit ang lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa mula sa Blue Realm upang pigilan ito. Gayunpaman, wala itong silbi. Nang sinubukan niyang gumamit ng higit pang kapangyarihan, isang impormasyon mula sa mga marka ng puso sa langit ang lumitaw sa kanyang isipan. Nang matanggap niya ang mensahe, ang kanyang mukha ay mukhang nababagabag. Muling pagkakaugnay ng mga kaharian. Mayroong 3 piraso ng mga marka ng puso sa langit. Kapag lumitaw ang 3 sa kanila, magkakalapit sila at magsasama-sama upang bumuo ng isang bagong celestial realm. Pagkatapos noon, ang mga patakaran ng langit at lupa ay magiging mas perpekto kaysa ngayon. Hindi ba't nangangahulugan iyon na ang Devil Realm ay magkakaugnay din? Nangangahulugan iyon na ang Celestial King mula sa Devil Realm ay mapupunta rin sa Celestial Realm. Nandilim ang mukha ni Severin at mukhang malungkot. Hindi niya inaasahan na mapapagana niya ang koneksyon sa pagitan ng mga marka ng puso sa langit at magiging dahilan upang lumipat ang Blue Realm patungo sa Celestial Realm nang sinubukan niyang hanapin ang lokasyon ng daigdig gamit ang mga marka ng puso sa langit. Batay sa bilis na ito, aabutin ng 2 hanggang 3 taon bago magkaugnay ang dalawang realm. Nang maging Lord of the Realm si Severin, alam niya ang tungkol sa digmaan mula sa nakaraan. Alam niyang hinati ni Celestial Sovereign Arman ang lumang Celestial Realm sa 3 lugar gamit ang pag-atake ng kalooban ng langit. Ang bawat lugar ay naging isang realm. Bawat Celestial sa Blue Realm ay pinaghihigpitan. Ang pinakamalakas na maabot nila ay ang pagbabago ng panloob na mundo sa maliit na libong mundo. Pusta ni Severin na ang Blue Realm ang pinakamahina sa iba pang 3 realm. Tiyak, walang sino man sa Blue Realm ang makakatalo sa sino man mula sa Celestial Realm o sa Devil Realm. Gayunpaman, matapos pagsamahin ni Severin ang piraso ng Celestial Heart Imprint,
naramdaman niya na ang kanyang kapangyarihan ay katulad ng kapangyarihan ng isang kumpletong yugto ng Celestial. At ito ang panahon na hindi pa siya pamilyar sa kalawakan ng pinagmulan ng mundo. Kung lubos niya sanang naunawaan, sigurado siyang magkakaroon siya ng kapangyarihang katulad ng isang Celestial King. Bagamat medyo nagdududa siya tungkol sa pagkakaisa ng tatlong kaharian, napagtanto niya na isa rin itong magandang pagkakataon. Batay sa reaksyon ng marka ng pusong celestial, nawasak ang marka ng pusong celestial dahil sa pagkawasak ng Blue Celestial Realm. Habang muling nagkakabit ang tatlong kaharian at muling nabuhay ang Blue Celestial Realm, ang mga patakaran ng langit at lupa ay babalik sa estado ng nakaraang Celestial Realm at magiging kumpleto. Sa panahong iyon, magiging mas madali ang paglinang at mas madali para sa mga Supreme Paragon na maunawaan ang mga patakaran ng langit at lupa at maging celestial. Sa mas malaking yugto, mas maraming pagkakataon ang darating. Kasabay nito, mas maraming bentahe rin ang idinulot nito para kay Severin. Bilang Lord of the Realm na nagmamay-ari ng isang katlo ng mga pira-piraso, mawawalan siya ng kontrol sa maliit na libong mundo habang nagsasama-sama. Bilang kabayaran, bibigyan siya ng mga gantimpala at may posibilidad na sumulong siya sa Celestial King sa panahong iyon. Kung makukuha niya ang kumpletong marka ng puso sa langit at kontrol sa Celestial Realm, hindi lamang siya makakarating sa pagiging Celestial King, kundi magkakaroon din siya ng pagkakataong maabot ang antas kung nasaan si Arman noon. Ang tanging ikinabahala ni Severin ay ang pagkakasala niya sa isang Celestial King nang patayin niya ang kopya ni King Luther sa magulong kawalan. Kung ang Blue Realm ay sasanib sa dalawang kaharian at magiging isang bagong Celestial Realm, tiyak na hahanapin ng Celestial King si Severin. Kailangang maging Celestial King si Severin sa loob ng 2 taon o magkaroon ng kapangyarihang kasing lakas ng isang Celestial King upang talunin si King Luther at manatiling buhay. Hinimas niya ang kanyang masakit na ulo at bumuntong hininga. Sige, tingnan natin kung paano. Hawak ko pa rin ang mga marka ng pusong langit sa aking kamay ngayon. Magagamit ko ito para makumplito ang aking espasyo na pinagmulan ng mundo at makasulong sa kompletong yugto ng Celestial. Kahit papaano ay magkakaroon ako ng kapangyarihang protektahan ang aking sarili kapag kailangan kong labanan ang isang Celestial King. Upang maging eksakto, nag-aalala siya dahil sa palagay niya ay hindi sapat ang lakas niya. Ang pagiging isang Celestial ay maaaring ang pinakamalakas na nilalang sa Blue Realm. Lumilikha ng mga bagay mula sa wala, ginagawang tubig ang kulog, binabago ang swerte ng mga tao. Sa isang pag-iisip lamang, kaya niyang patayin ang sinumang cultivator sa ilalim ng Celestial Stage. At mayroon siyang ilang epoch ng haba ng buhay. Gayunpaman, alam na alam ni Severin na ang pinakamalakas at sukdulang yugto ay ang maging isang Celestial King. Ang pagkumpleto ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na sarili at ang tunay na pag-unawa at pagkumpleto ng pinakamahusay na sarili ang tunay na bagay upang mabuhay ng walang hanggan ng hindi nababahala tungkol sa pagtanda ng katawan at ang pagkawasak ng primal spirit. Halos walang paraan upang patayin ang isang Celestial King. Maliban na lang kung ang tao ay may espesyal na kakayahang bumalik sa nakaraan upang patayin ang Celestial King bago siya maging isa. Kung hindi, walang paraan upang patayin ang isa. Umiling si Severin upang tumigil na siya sa pag-iisip tungkol sa mga nakakainis at nakakadismayang isyong iyon sa ngayon. Dahil alam niyang magkakaugnay muli ang mga kaharian sa loob ng ilang taon, nawalan siya ng interes na galugarin ang magulong dagat at hinanap ang koordinasyon ng daigdig. Habang nakukuha niya ang kanyang banal na pandama, naglaho siya upang pumunta sa espasyo ng pinagmulan upang maunawaan ang mga makapangyarihang prinsipyo. Ang proseso ay nagpatuloy ng kalahating buwan. Ang marka ng makalangit na puso ay isang karagdagang bonus upang makatulong na mapahusay ang kaliwanagan ni Severin. Halos araw-araw, isang patakaran ang umuunlad sa maliit na tagumpay. Gayunpaman, hindi nasiyahan si Severin sa resulta. Naghahanda si Master na magdaos ng isang pagdiriwang para ipagdiwang ang pagiging celestial ko. Habang ipagpapatuloy ni Severin ang kanyang kaliwanagan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Adrian na nagpapaalam sa kanya tungkol sa pagdiriwang upang ipagdiwang ang matagumpay na pagdaan ni Severin sa kapigatian. Nais niyang tanggihan ito dahil mahalaga ang oras. Sa tansya, ang mga kaharian ay magdurugtong sa loob ng 2 hanggang 3 taon at ayaw niyang sayangin ang anumang oras. Gayunpaman, mabilis niyang inalis ang kaisipang iyon sa kanyang isipan.
Naisip ni Severin na gustong gamitin ni Adrian ang selebrasyon para ipaalam sa iba na siya ay naging isang celestial at binalaan sila na huwag mag-isip ng masama. Napagtanto rin niya na dala niya ang buong Blue Realm at hindi siya nag-iisa. Bilang isang Lord of the Realm, dapat sana ay ginamit niya ang bawat mapagkukunan at kapangyarihan sa kaharian at hindi na nag-alala tungkol sa kinabukasan ng kaharian mismo. Kalahating immortal si Master. Kung matutulungan ko ang iba pang mga kalahating immortal at mabibigyan sila ng kaunting tulong para makaakyat sa langit, mas malaki ang aming pagkakataon. Bukod pa riyan, may kalamangan din ako. Kontrolado ko ang Blue Realm. Napakaraming populasyon at mapagkukunan sa Blue Realm. Tiyak na makakahanap ako ng mga kayamanan na magagamit ng isang celestial. Noong nakaraan, maraming mga celestial na umaakyat mula sa Blue Realm patungo sa Celestial Realm. Nag-iwan sila ng kanilang mga pamana kaya dapat sana ay nag-iwan din sila ng ilang mga pag-aaral at kayamanan. Makakatulong ang mga iyon para kay Severin. Si Severin, na nakakaramdam ng pagkabalisa at pag-aalala, ay sinubukang pag-isipang mabuti ito. Matapos magdesisyon, mabilis siyang sumagot kay Adrian at pumayag na idaos ang pagdiriwang. Sa malaking bulwagan ng Grandi Uno Sacred Land, tiningnan ni Amethyst si Adrian. Bagamat patay na ang Anstora at wala na ang krisis, ang mga pagkawala ng Grandi Uno Sacred Land ay hindi masukat. Upang mapanatili ang pagiging numero unong Sacred Land, iminungkahi ni Amethyst na ipahayag sa mundo na si Severin ay naging isang mid-stage celestial. Kasabay nito, nagsagawa ng isang seremonya upang ipagdiwang ang pagiging isang celestial ni Severin upang balaan ang iba na magkaroon ng anumang masamang iniisip. Sa kabila ng pagkamatay ng dalawang kalahating immortal at maraming disipulo, ang Grandi Uno Sacred Land ay nanatiling malakas at hindi mahahawakan. Iyon ang pangunahing layunin ni Amethyst. Pagkalipas ng mahabang panahon, hindi nakatanggap ng anumang tugon sina Amethyst at Adrian mula kay Severin. Nagsisimula ng mag-alala si Amethyst at iniisip kung tumanggi ba si Severin na idaos ang pagdiriwang. Total, hindi naman talaga mahilig si Severin sa pagiging sentro ng atensyon at pagdalo sa isang pagdiriwang. Kaya naman, inakala ni Amethyst na tatanggihan ni Severin ang alok. Bigla, natanggap ni Adrian ang tugon. Binasa niya ito at napanatag siya. Sang-ayon si Severin. Sinabi niya, nagulat ang nag-aalalang si Amethyst at mabilis na ngumiti ng mapakla. Magaling. Ang galing nito. Sisimulan ko na at planuhin ito ngayon. Lumabas si Amethyst sa malaking bulwagan at mabilis na nagsimulang magplano. Tiyak na isa itong engranding pagdiriwang para kay Severin, na kanyang nakababatang tiyuhin. Dagdag pa rito, ang pagdiriwang ay may kinalaman din sa reputasyon ng Sacred Land. Pagkaalis ni Amethyst sa malaking bulwagan, hinanap niya ang mga elder at ibinahagi ang magandang balita sa kanila. Pagkatapos ay personal niyang pinuntahan ang kabilang Sacred Land upang ipadala ang mga imbitasyon. Kaya naman, naging abala si Amethyst sa pagpapadala ng mga imbitasyon sa lahat ng pangunahing Sacred Land, mga sekta, at mga pamilya sa sumunod na ilang araw. Mula sa malayo, ang Grandi Uno Sacred Land ay pinalamutian ng magaganda at makukulay na laso. Lahat ay tuwang-tuwa. Isang madaling araw, si Severin, na nagliliwanag sa kalawakan ng pinagmulan, ay nakatanggap ng isang mensahe upang ipaalala sa kanya na araw ng pagdiriwang. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, dalawang nakakatakot na banal na sinag ang kumikinang mula sa kanyang mga mata. Hindi mabilang na makulay at maliwanag na mga patakaran ang umiikot sa kanyang katawan. Ang nagliliyab at maringal na aura ay sumabog mula sa kanyang katawan, na nagpapamukha sa kanya bilang isang soberano sa langit, at nagbibigay ng malaking presyon sa langit at lupa. Tumingin si Severin at nakita ang pasukan ng Grandi Uno Sacred Land na masigla. Karamihan sa mga bisita ay dumating na at alam niyang oras na para magpakita siya. Bago umalis, isinaalang-alang niya ang kanyang plano na lumabas siya ilang araw na ang nakalipas. Pagkatapos ay tumingin siya sa kabila ng lamad ng mundo at sa magulong dagat upang subukang silipin ang dalawa pang kaharian. Celestial King. Tingnan natin kung paano makakagawa ng anumang pinsala ang isang Celestial King pagkatapos kung muling ayusin ang bawat mapagkukunan sa Blue Realm. Malupit na sabi ni Severin. Sa isang iglap, nawala siya mula sa pinagmulan ng kalawakan. Sa Grandi Uno Sacred Land, punong-puno ng tao ang masayang plaza. Lumano Gildan ng Delhi.
Monsteroid King na may 8 buntot ng Thunder Rachel Monsteroid. Lord Talia Macias, ang Supreme Lord ng Jade Pond Sacred Land. Parami ng parami ang dumating. Sinalubong ng bantay pinto ang bawat panauhin at inanunsyo ang kanilang pagdating. Halos lahat ng sikat at iginagalang na puwersa ay inimbitahan at lahat sila ay nagpadala ng mga tao upang dumalo sa pagdiriwang. Ang ilan sa kanila ay nagdududa at nagtaka kung ang Grandi Uno Sacred Land ay nagbibiro lamang tungkol kay Severin bilang isang celestial. Total, ang Grandi Uno Sacred Land ay nawalan ng 2 kalahating immortal sa krisis at karamihan sa kanilang mga kalahating immortal ay nagtamo ng malubhang pinsala. Sa totoo lang, karamihan sa mga Sacred Land sa Blue Realm ay dumanas ng matinding pagkalugi. Ang tanging hindi naapektuhang sekta ay ang Great Thunderbeat Temple na matatagpuan sa dulong kanlurang bahagi. Sa katunayan, marami ang nag-isip na ang Great Thunderbeat Temple ang pinakamalakas na puwersa sa Blue Realm ngayon. Maraming tao ang nag-isip na ang kasalukuyang sitwasyon ng Grandi Uno Sacred Land ay wala sa paborableng posisyon. Habang palihim na nag-iisip ang lahat, dumating ang Grand Priest ng Barbaric at si Allen na may dalang regalo. Dumating na ang Grand Priest ng Barbaro, si Ginoong Jackson Farley, dala ang 2 espiritual na halamang gamot para sa ika-9 na baitang bilang regalo. Pahayag ng bantay pinto matapos tanggapin ang regalo at sinamahan sila papasok sa bulwagan. Nang nasa bulwagan na si Allen, sumulyap siya at nakitang dumating na sina Lumano at ang iba pa. Tumanggaw siya sa kanila bilang tanda ng pagbati. Gayunpaman, nabigla siya nang makita niya sina Amethyst, Carson, at Wallet na may aura ng kalahating immortalidad. Nako, may nagsabi sa akin na sina Amethyst, Carson, at Wallet ay naging kalahating immortal. Hindi ako naniwala hanggang ngayon. Maaari kayang celestial na si Severin ngayon. Bumigat ang kanyang mga paa at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa nakalipas na 6 na buwan, napilitan ang mga barbaro na lumipat sa dulong kanlurang bahagi. Kaya naman, wala siyang balita mula sa Midland. Nang matanggap niya ang imbitasyon, pareho ang reaksyon niya sa ibang mga cultivator sa plaza. Akala niya ay nagloloko lamang ang Grandi Uno Sacred Land. Sa pagkamatay ni Anstora, wala ng krisis. Ito ay isang bagong simula. Wala na ang lumang kaayusan ngunit wala pang bagong kaayusan. Sa puntong ito, walang nakakaalam kung sino ang magiging pinuno ng bagong kaayusan ng Blue Realm. Gayunpaman, matapos malaman ng sigurado na si Amethyst at ang iba pa ay umabot na sa kalahating immortal, tuluyang nawala ang tiwala at ego ni Allen. Lumapit agad si Allen, yumoko, at inilahad ang kanyang kamay. Kumusta, Amethyst, Carson, Wallet? Nakita ni Amethyst si Allen at hinawakan niya ito para makatayo ng tuwid. Allen, salamat sa pagpunta. Tayo ay mga kakampi na lumalaban sa Anstora. Hindi mo kailangang maging ganoon kakumbaba kapag kasama mo kami. Natapos ang matamlay na kapaligiran ng mapagkumbaba at masayang nakipag-usap si Amethyst kay Allen. Nang mahanap ni Allen ang kanyang upuan, mabilis siyang nagpadala ng telepathic message kay Adrian. Hoy, Adrian, nasaan si Severin? Hahaha, huwag kang mag-alala. Gaya ng dati, naghihintay ang bida sa tamang panahon para sa kanyang engranding pagpasok. Sumagot si Adrian. Malinaw na alam niya ang tunay na tanong na gustong itanong ni Allen. Hinaplos niya ang kanyang balbas at patuloy itong itinatago bilang isang lihim. Tumikim si Allen at hindi na nagtanong pa. Samantala, isang portal ang lumitaw sa labas ng pasukan ng Grandi Uno Sacred Land. Unti-unti, isang higanteng gintong mangkok ng limos ang lumitaw. Sa ibabaw ng mangkok ng limos ay 2 monghe. Mukha silang seryoso, mabait, at parang Diyos. Malabo, parang kumikinang sila sa banal na liwanag. Ang pinuno ay naglalabas ng maringal na kapangyarihan at matinding superioridad. Gayunpaman, nagbigay siya ng mabait at magiliw na damdamin sa mga tao. Tila mayroon ding malabong kalahating immortal na aura na nagmumula sa kanya. Ang isa pang monghe na nakasuot ng dilaw at pulang damit ay natapakan ang isang espiritual na kayamanan ng lotus ng ika-9 na baitang. Mayroon siyang makapal na kilay at malalaki at bilugan na mga mata. Medyo kamukha ng maalamat na akala Dharma na laging mukhang galit. Sila ay sina Joao at Kalan, mga monghe ng Great Thunderbeat Temple mula sa West Region. Kapatid, alam mo ba kung ano ang ginagawa ng Grandi Uno Sacred Land?
Nagtatakang tanong ni Callan, iyong kamukha ni Akala Dharma, habang nililibot ang tingin sa Mataong Plaza. Maghintay na lang tayo at tingnan natin. Pagkatapos ng krisis, sa siyam na pangunahing Sacred Land, tanging ang Grandi Uno Sacred Land at ang Great Thunderbeat Temple na lang ang natitira. Pero hindi sapat ang laki ng bayang ito para sa dalawang Sacred Land. Sagot ni Joao at umiling. Kumislap sa lamig ang mga mata ni Callan habang sumasagot. Kapatid, ipakita natin ang ilang kulay sa Grandi Uno Sacred Land ngayon. Nawalan sila ng dalawang kalahating immortal at nasaktan si Adrian. Dapat nating gamitin ang pagkakataong ito para gawing numero 1 at pinakamalakas sa Blue Realm ang Great Thunderbeat Temple. Pagkatapos ng krisis, napagtanto ni Callan na ito na ang pagkakataong kailangan ng Great Thunderbeat Temple. Hindi sumagot si Joao. Kumislap ang kanyang mga mata. Halatang naantig siya sa alok ni Callan. Pareho silang lumipad pababa upang alamin kung ano ang ginagawa ng Grandi Uno Sacred Land. Naramdaman ni Adrian, na nakikipag-usap kay Allen, ang kanilang pagdating at tumingin sa paligid. Nagkunwari si Callan na parang napakalapit niya sa Grandi Uno Sacred Land. Pumasok siya sa bulwagan, naghanap ng mauupuan, at ngumiti. Hoy, Adrian, anong binabalak mo? Pinipilit mo ba kaming lahat na putulin dito para sabay-sabay mo kaming lipulin? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Galit na saway ni Carson. Alam ba ni Cole na ang sinabi niya ay madaling makapagpapasimula ng digmaan sa pagitan ng mga Sacred Land? Hindi hahayaan ni Carson na sirain ng isang tagalabas ang pagdiriwang ni Severin. Gayunpaman, patuloy na nanonoya si Callan. Bakit ko naman titignan ang sinabi ko? Malakas ako. Gusto mo bang subukan mong makita kung gaano ako kalakas? Sa sandaling iyon, tumahimik ang bulwagan at nagulat ang lahat ng marinig iyon. Pagkatapos ng krisis, ang Grandi Uno Sacred Land at ang Great Thunderbeat Temple na lang ang natitirang mga Sacred Land. Alam ng lahat na sa malaot madali, ang dalawang Sacred Land ay maglalaban para maging numero 1 Sacred Land sa kaharian. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na susubukan ni Callan na hamanin at pukawin ang Grandi Uno Sacred Land sa panahon ng pagdiriwang. Nagkataon, nasaksihan ito ni Severin habang paalis siya sa pinagmulan ng kalawakan. Kumunat ang noo niya at nakaramdam ng galit. Noong una, naisip niyang maghari sa Great Thunderbeat Temple. Wala siyang ideya na ang Great Thunderbeat Temple ay may ego na maging numero 1 Sacred Land sa kaharian at sinusubukan niyang subukan ang tunay na kapangyarihan ng Grandi Uno Sacred Land. Malaki ang hakbang niya papasok sa malaking bulwagan. Kalokohan. Kasabay ng malupit at galit na tunog, isang kataas-taasan at maringal na kapangyarihan ang bumalot kina Callan at Joao. Agad silang sumabog at nagkapira-piraso. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ng mga kalahating immortal at Supreme Paragon mula sa iba't ibang puwersa at mukhang takot na takot. Sa malaking bulwagan ng Grandi Uno Sacred Land, nautal ang iba't ibang pinuno at pinuno ng sekta mula sa iba't ibang puwersa nang makita nilang sumabog sina Callan at Joao. Nanigas ang kanilang tindig. Walang nang ahas na gumawa ng anumang ingay. Nanlaki ang mga mata ni Allen na puno ng takot. Ganito rin ang reaksyon ni Jackson habang nakatingin kay Severin nang may kawalan ng paniniwala at takot. Napatayo si Talia mula sa kanyang upuan. Nangilabot siya at nanlamig. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, napasigaw ang lahat. Patay na sina Callan at Joao. Hindi ba't kalahating immortal sila? Pero hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Kakaiba ito. Kumbinsido ako. Si Severin ay isang celestial. Tanging isang celestial lamang ang may kakayahang pumatay ng isang kalahating immortal ng ganoon lang. Sa katunayan, maraming tao ang natuwa nang makitang nagkakasalungatan ang Grandi Uno Sacred Land at ang Great Thunderbeat Temple. Pagkatapos ng pagkamatay ni Anstora at pagtatapos ng krisis, sila na lamang ang dalawang Sacred Land na natitira. Bagamat hindi naharap sa malaking pagkalugi ang mga barbaro at ang Delhi, mahirap para sa kanila na umunlad. Sa pananaw ng maraming tao, ang pinuno ng Blue Realm ay alinman sa Grandi Uno Sacred Land o ang Great Thunderbeat Temple. Ang Great Thunderbeat Temple ay matatagpuan sa dulong kanluran kaya ito ang may pinakamaliit na pinsala noong krisis. Marami rin silang malalakas na monghe kabilang ang 3 kalahating immortal. Batay doon, mas malakas sila kaysa sa Grandi Uno Sacred Land. Si Joao ay isang makapangyarihan at makapangyarihang monghe.
Laking gulat na makita siyang madaling mapatay. Pumasok si Severin sa loob at nakita ang ekspresyon ng lahat. Sinabi niya, isang hanggang lamang ang maglalakas loob na insultuhan ang isang celestial. Sa totoo lang, hindi niya sana iyon gagawin kung hindi muling nagkonekta ang mga kaharian makalipas ang 2 taon. Natigilan ang lahat ng nasa bulwagan nang marinig iyon at mabilis na tumingin sa ibaba. Opo, Ginoo. Walang pakialam si Severin sa kanilang iniisip o nararamdaman. Nagpatuloy siya sa paglalakad at umupo sa upuang nakaposisyon sa itaas at gitna ng pasilyo. Habang ipipikit na niya ang kanyang mga mata at magpapahinga, naramdaman niya na ang kanyang mga asawa at si Celine ay nasa labas ng pasilyo. Masayang pumasok si Celine sa loob. Medyo natakot siya nang mapagtanto niyang napakaraming estranghero sa pasilyo na nagpapakita ng nakakatakot na aura. Mabuti na lang at nakita niya si Severin at hindi gaanong natakot. Tatay, masaya siyang tumakbo papunta kay Severin. Makulit na batang babae. Huwag mong kalimutang bumati kay Master Adrian. Kumunat ang noo ni Dayan at sinabi habang nakasunod sa likuran ni Celine at pinaalalahanan si Celine na huwag maging bastos. Hahaha, huwag kang mag-alala. Humajijek si Adrian at hinaplos ang balbas nito. Umiling na lang si Dayan at hindi na nagsalita pa. Nasa likuran niya sina Gilda at ang iba pa. Tulad ni Dayan, naglakad sila papunta kay Severin at nakahanap ng upuan sa tabi ni Severin. Nagulat ang iba nang makita ang napakaraming magagandang babae na lumalabas. Nang marinig nila kung paano tinawag ni Celine si Severin at kung saan nakaupo ang mga babaeng iyon, napagtanto nila kung sino sila. Sina Dayan at ang iba pa ay magaganda, kaakit-akit, at malaanghel na mga babae. At lahat sila ay level 9 Royal Paragons. Kahit saan sila naroon, makakaakit sila ng maraming atensyon at magiging ipinagmamalaki ng iba't ibang puwersa. Mahirap para sa sino man na baliwalain sila. Lalo na si Celine na mukhang isang magandang Barbie doll ngunit may aura ng isang level 2 Royal Paragon. Iyon ay tiyak na isang bagay na ikinagulat ng lahat sa bulwagan. Hindi maiwasan ni Jackson na subukang maghanap ng sagot sa kanyang kuryosidad. Severin, ilang taon na ang anak mo? Mahinang sagot ni Severin. 8. Isang sagot na nagbigay ng isa na namang pagkabigla sa lahat. Agad na napuno ang bulwagan ng nakababahalang mga iyak at hingal na tunog. Ano? Isang 8 taong gulang na Royal Paragon. Nako, ang galing niya talaga. Maaari kayang siya ang maalamat na natural-born cultivator. Ang mga tunog ng pagkamangha at mga bulalas ay umalangaw-ngaw at nagtagal ng matagal. Wala pang nakakita ng 8 taong gulang na Royal Paragon noon. Hindi nakakalimutan ang katotohanan na ang kanyang ama ay isang celestial. Hanggat patuloy na nagsasanay ng husto si Celine, siya ay nakatadhana na maging isang celestial. Sa sandaling iyon, maraming tao ang naiinggit kay Celine. Hindi nila maiwasang umasa na sila ay kasing talentado ni Celine at may celestial na ama. Sa katunayan, ganoon din ang iniisip ni Jackson. Bigla siyang umiling at mabilis na tumigil sa pag-iisip na iyon. Sa puntong iyon, naisip niya kung paano si Severin ay isa lamang Royal Paragon 2 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, si Severin ay isa lamang batang cultivator ni Jackson. Napakaraming iba pa na mas may talento at mas malakas kaysa kay Severin. Sa loob lamang ng 2 taon, pinanood ni Jackson si Severin habang sumusulong sa isang celestial na posisyon. Ngayon ay madaling mapatay ni Severin ang 2 kalahating immortal sa isang sulyap. Walang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Si Severin ay naging isang taong hinahangaan ni Jackson. Patuloy na nagpahinga si Severin nang nakapikit kaya wala siyang ideya kung ano ang iniisip ni Jackson at ng iba pa. Pagkalipas ng ilang minuto, naniwala siyang dumating na ang bawat iginagalang at naiimpluwensyang malalaking tao. Napagdesisyonan niyang oras na. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Umalangaw-ngaw ang mga patakaran sa paligid niya. Nang inig ang mga prinsipyo sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa sandaling iyon, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang celestial. Nang makita iyon, mabilis na tumayo si Amethyst, lumipad palabas ng bulwagan patungo sa plaza, at sumigaw. Magsisimula na ang seremonya. Nagsimulang tumugtog ang mga disipulo ng Grandi Uno Sacred Land ng kanilang mga instrumentong pangmusika. Pumutok ang mga paputok sa kalangitan. Inihain ang mga espiritual na prutas at espiritual na alak.
Nawala ang maingay na kapaligiran dahil sa masasaya at masiglang mga sandali. Nanguna si Jackson at tumayo upang mag-toast. Binabati ka namin Severin, sa pagiging celestial. Binabati ka namin Severin, sa pagiging celestial. Isa-isa silang nag-toast upang ipagdiwang ang pag-akyat ni Severin sa entablado ng langit. Itinaas ni Severin ang kanyang kamay upang ipatawag ang lilang aura mula sa langit. Sumikat ang banal at makalangit na liwanag. Palihim niyang ginamit ang kapangyarihan ng makalangit na imprint ng puso upang tipunin ang lahat ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng 300,000 milya. Ang plaza ay napuno ng espiritual na ambon, parang isang mundo ng mga diwata. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang baso ng alak at ininom lahat ito ng sabay-sabay. Salamat sa lahat, ngumiti si Carson, itinaas ang kanyang baso, at nakaramdam ng kasiyahan at pagmamalaki. Pareho ang pakiramdam niya kay Jackson nang maalala niyang siya ang nagdala kay Severin sa Sacred Land mula sa South Sky. Maliwanag na ngumiti si Wallet na parang siya ang naging isang celestial. Ipinagmamalaki ni Adrian si Severin at masaya para sa kanya. Ngayong isa ng celestial si Severin, ang Grundy Uno Sacred Land ay may magandang kinabukasan at uunlad sa loob ng maraming panahon. Higit sa lahat, walang mas malakas kaysa kay Severin at ang Grundy Uno Sacred Land ang pinakamalakas sa Blue Realm.